Hi to everyone, good morning. So, ang dito ang Teta Nora. So, may isi-share naman ako sa inyo, no? So, yung una kong sinare ay pang mababa, no? Wala pang 10 taon. So, ito ngayon for teens, no? Ang teens, ibig sabihin, siya ay 10 taon pataas. So, itong aking gagawin ay 10 hanggang 11 taon. So, example lang ito. Ngayon, kung meron kayong tatahian, susukatin nyo. So, ito guide lang siya para makagawa kayo ng pattern. So, ang susundin pa rin ninyo ay yung inyong mga sukat. So, ang sukat na aking gagawin ngayon ay ang shoulder ay 13, ang chest niya ay 28, ang waist niya ay 24, ang hips ay 30, ang back length niya, ito ay mahalaga. Kalimitan nakikita kong tutorial ay hanggang sa hanggang sa puwit, sa ibabaw ng puwit, hindi. Kailangan meron kang back length. Ito ay back figure mula sa pinaka-highest point ng iyong balikat hanggang sa baywang. Ang sukat mo ay doon ka sa likod magsukat, no? Yan yung tinatawag na back length or back figure. Ito ay mahalaga. Ang sleeve length, so kukuha mo siya ng sleeve length and then saka ka lang mag-a-adjust. Ito namang pagkuha mo na ng armhole niya, pag nagawa na natin susukatin natin yung kanyang armhole. So ang mahalaga itong shoulder, chest, waistline, hips at saka yung back length. Yung figure niya, back figure niya. So, kailangan yan. So, yan. So, yan ang sinasabi ko, yan ang mahalaga, ang back length. Para meron kang idea kung ilan ang haba ng blouse mo. Hindi yung hanggang dito lang hanggang sa ibabaw ng puwit. Hindi ganun hindi yun ang tama. Ito ang tama. Kailangan mo ng back length para i-add mo yung, ipa-plus mo yun o idadagdag mo yung dapat idagdag mo sa haba ng blouse. So, yan. So, start na tayo, no? Paggawa ng pattern, ito kailangan natin yan. Lapis, yan, pinterpin ako sa, yan, mga yan, gunting yan, face carve, yan, at saka ruler. Kailangan yan, ruler. Yung mga kailangan. So, paggawa ng pattern, unang muna natin gagawin ay kukuha tayo ng papel. So, ang lapad nito ay kalahati ng bas na 14 plus 3 inches. Ito yung laki niyan. Ang haba naman nito ay back figure plus 4 inches. So, yun ang haba nito. Ang lapad ay 1/2 ng bust measurement plus 3 inches. So, tandaan yun, plus. Magka-plus kayo ng 3 inches. So, ayan. So, ayan. So, ayan na. Ito na yung haba niya. Ito yung lapad niya. So, dito, ang ating gagawin ay yung kanyang neck opening ng likod. So, ang neck opening ng likod ay 2 3/8. 2 3/8. Ayan. Dahil ito ay teens na siya, so medyo malaki na. So, ang liig niya ay 2 3/8 ang back. Tataas tayo ng 1 inch, ng half inch. Half inch. So, ayan siya. And then, kunin natin yung kalahati nung kanyang balikat. So, ang balikat niya ay 13. So, 6 1/2. 6 1/2. Baba tayo ng 1/2 inch. Baba tayo ng 1/2 inch. And then, guhit natin. Yan, guhit natin. Ayan siya. And then, dito, baba tayo ng 1/2 inch. And then, guhitan natin. Kurbahan natin. So, ayan siya. Ayan yung back. Ito ay pang teens. Ibig sabihin, 10 taon pataas. Ito yung procedure. Ayan. So, ayan siya. And then, next, kunin natin yung back figure niya. Ang back figure niya ay, ilan? 13 1/2. So, ayan, 13 1/2. So, 13 1/2. And then, guhitan natin. 13 and a half. So,
So, guhit natin siya. Ano ba yung itim ko? So, yung mga una kong mga tutorial ay wala talaga akong printer pin that time dahil pandemic yun. Ayan. So, ayan siya. Ayan yung back length niya or back figure. After that, ito yung from the highest point ng iyong shoulder down to the waistline. Yan yung back length or back figure. So, mula dyan, sukat tayo dyan, no? Ayan. Hatiin natin. So, yan yung kalahati. Kalahati. Bababa pa tayo ng 3/8. 3/8. So, ayan yung bust line niya. No, ayan ang bust line niya. So, mula dyan, hatiin. Or mula doon, hatiin. Para hindi kayo malito ha. Mula dyan, hatiin niya, no? 13.5. So, ayan siya, hatiin. Hatiin yan. And then, baba ng 3/8. So, 3/8. So, sukatin natin ngayon yan, no? Ayan. So, 6 3/4. 6 3/4. 6 3/8. 6 3/8. So, ayan siya. So, pulitan natin. So, ang lola ay walang cameraman. So, mag-isa akong gumagawa ng ano. So, ayan siya. So, ito yung kanyang bust line. No? Yan yung bust line niya. So, guhitan natin kasi may nagreklamo na hindi daw makita ang guhit. So, ako busy masyado. So, nagsisinisingit ko lang ang paggawa ng mga ganito pag may lalo't merong nagre-request. Yan. Ayan siya. So, ito ay bust line. Ito ay bust. Bust line. Ito ay waistline. Waist. Yan siya. And then, next natin ay yung kanyang bust. Ang bust niya ay 28. So, ayan, 7 plus 1.5. So, ito yung kanyang pagitan na. So, ayan na yung kanyang ano. Ngayon, paano natin gumawa ng blouse? Hindi yung sa ibabaw ng puwit hanggang doon sa ibabaw ng puwit, hindi po ganoon. Ang ating pong sukat ay mula dito sa waistline, baba po tayo ng 4 inches. So, yan ang, yan yung ano, yan yung standard na may paha siya, no? So, ayan siya 4. Yan. Hindi po ako gumagawa ng ganito dahil ang alam ko maraming tutorial ito, pero yung nag-request parang na-open yung mind ko na gumawa dahil nga wala pala yung kung ilan ang pa-plus muna sa kwan, walang back, walang length, walang figure. Kahit bata po yan, may figure po yan. Mula sa balikat hanggang waistline, meron niyang figure. Kaya doon sa figure niya, doon ka magdadagdag. So, ayan siya. From waistline, magpa-plus ka, going down ng 4 inches. So, yan yung length ng blouse. Ngayon, kapag ang naman maglalagay ka ng ano, ng paha, magbabawas ka ng 2 inches. So, 2 inches para hindi yung parang lumilipad yung uniform mo, ang laki-laki hanggang sa hips na yung paha. Subat ka pa naglagay ng paha. So, ayan. So, hanggang dito lang yung blouse mo. Minus mo yung pinaka-paha mo na 2 inches or 1.5. Basta yung inilaki ng iyong paha, imamayos mo yan sa 4 inches na, dinown mo mula sa waistline. Yan po ang tamang paggawa ng uniform para hindi mahaba, hindi din siya maiksi. So, dapat mababa siya sa waistline. So, ayan siya, no? So, ang kanyang hips ay 30. So, ang hips niya ay 30. So, magiging ano lang, ano, hanggang dyan lang yung paha niya. So, yung 1 inch na yun, yan yung pitch niya. Diba, usually may pitch ang dito sa likod, dito. Sa likod, nakaganyan. Doon sa harap naman, nakaganon. So, yung labis niya, yun yung ipipitch mo para mag-fit doon sa 30 na hips niya.
So medyo bumaba man siya, hindi siya babagsak talaga dun sa hips. Dahil hips ang kanyang sukat, hindi yung diretso siya. So ayan siya. So hanggang dyan yung kanyang paha. Ayan, lagyan natin ng yan. So i-minus mo yung paha na yan. Yan. So ayan siya. So dito naman tayo dito sa kanyang armhole. Dito sa kanyang bust line. I-divide natin yan sa dalawa. So ayan. And then so nakaganyan siya. Divide natin. Pasok tayo ng 1/2 inch. No? Pag sa matanda yan, mag-aagap pa ng 1/2 inch doon, dito ka, pero ito sa atin ngayon, pambata naman ito, pang teens naman ito, so ganyan ang gagawin natin. Hatiin mula dyan hanggang dito, hatiin, katapos, magpapasok ka ng, guguhitan natin para hindi kayo marito, no? Ayan. Tandaan ito ha, tandaan. O, ayan. Katapos, pasok tayo ng 1/2 inch. So, mas maganda guhitan nyo para talagang So, ayan, ipapasok natin yung konti yan. Itatouch natin yung pinasok natin. Wala dyan sa balikat. Ayan. And then, pababa doon. Ayan. So, ayan yung armhole niya. So, susukatin natin yung armhole natin dito sa likod. So, armhole niya ay 8. So, yan. So, ilagay natin 8 dyan. So, dito na tayo ngayon sa front. Sa front, dito, 2.5 lang. 2.5 lang yung kanyang neck opening. And then, 2.5 din dito. So, ayan siya. Mamaya, meron akong explain sa inyo about dyan. So, ito yung pinaka-basic, no? So, kapag gagawa kayo siyempre ng baby collar, meron kayong i-adjust dyan. Pagka ganun ng malaki na. Mga 10s na. So, ang kanyang shoulder ay 13. So, 6.5. Yan. Baba ka ng 1 inch. Doon, 1/2 inch ang taas. Bababa ka ng 1/2 inch. Dito naman, mula dito, bababa ka ng 1 inch. So, ayan. Ngayon, sukatin mo ito. Di, nakababa ka na ng 1 inch na, sukatin mo ito. Ayan, ang sukat niya ay 4. Sumula dito, sukat ka ng 4. Ayan. Mula dyan, saka ka bababa. Guhit pababa, ayan. Guhit pababa. Ayan. So, puputulin ko muna dito ha. Sa next video na lang, yung karugtong itong aking tutorial.